Nasa linya po ngayon mula po sa House of Representatives ng City of Manila po yan, Representative Joel Chua. Ukol pa rin po dito sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Magandang umaga po, Congressman. Ay magandang umaga po at sa lahat po ng inyong taga-subaybay. Good morning po. Kahapon nga po, Congressman, ay formal nang natanggap ng House of Representatives itong sagot ni VP Sara Duterte sa kung saan kine-question niya po yung bisa ng impeachment complaint. Ang particular po niyang sinasabi, yung paglabag sa one-year ban rule ng konstitusyon. Ano po ang tugon niyo dito? Ito po bang sagot niya ay may bigat po ba itong mga argumentong ito? Wala naman po dahil ever since naman po yan naman po talaga yung kanilang ini-insist at kung maalala po ninyo maski po yung mga kasama po natin sa Senado yan din ang kanilang naging laman o konteksto ng kanilang motion. Pero makakaasa po kayo na ito po isasagutin po namin punto per punto. So para po sa inyo, hindi mabigat masyado yung argumento ng naging sagot po ng kampo ni VP Sara? Hindi po, kami naman po ay back ng batas at ng rules at ng ating saligang batas. Oo. Bilang chairman po ng committee na naglabas ng report at naging basehan po dito sa impeachment complaint ni VP Sara, sa tingin niyo po ba solid naman yung legal position ng House kahit yung ginagamit po nila ay technical defense yung ginagamit po nitong kampo ng Vice Presidente? Solid po yung aming mga ebidensya, kaya nga po yung nga lang po ang hinihingi namin sa ating mga kagalang-galang na senator judges na pagbigyan kami na mailatag ito, mag-proceed na tayo sa trial na mailatag po namin ang aming mga ebidensya. Congressman, kahapon nga po officially natanggap na ng House of Representatives yung sagot ni VP Sara. Para po sa mga observers nakaabang dito po sa impeachment trial, kung mangyayari man po yan, ano na pong susunod pagkatapos pong matanggap yan ng House of Representatives? Kami po ay merong 5 araw, no, non-extendable period of 5 days to file our reply. So ito po ay tugon sa sagot po o sa answer na sinumiti po ng Vice Presidente. Meron binabanggit dun sa naging sagot niya para lang po siguro mas maintindihan din itong mga nakikinig at nanonood sa atin. Naka-attach doon, answer ad cotelam. Ano po bang ibig sabihin yan? With cautious po, no, ang pagkakaintindi ko po dito parang sumasagot sila pero parang hindi nila nire-recognize yung nag-iingat sila at parang hindi nila nire-recognize yung jurisdiction. Pero sa akin nga pong paniniwala dahil sila ay sumagot. So tingin ko po nung sila ay nabigyan ng summon, nag-acquire na ng jurisdiction ang ating impeachment court. Oo. So tama po ba yung pagkakaintindi din namin? Ang ibig sabihin nun, magsusumiti po sila ng sagot or ng motion pero hindi po nila kinikilala yung bisa Yes. ng complaint. Ganun po? Parang gano'n with caution with caution yung ad cotelem parang nag-iingat sila. Pero sa akin nga sa amin pong paniniwala nung sila po ay inisyuhan na nung summon nag-acquire na ng jurisdiction ang ating korte, ang impeachment court, sorry. So parang ang nangyayari po, Congressman, yung sagot niya po, kung sakali mang umusad yung impeachment trial, para lang maproteksyonan siya. Ganun po ang nangyari dito po sa naging sagot ni na VP Sara? Ang pagkakaintindi ko po, parang hindi nila inire-recognize kasi nga dahil siguro sa kanilang depensa na 1-year ban. So with the 5 days na sinasabi niyo po kanina na kailangan makasagot kayo, after that, ano pong susunod na mangyayari? Magse-set po ng date para po sa trial ang ating kagalang-galang na Senate President. Kadalasan po 2:00 po yan ng hapon. So aantayin po natin kung ano po yung magiging aksyon ng ating Senate ng Senado po. Congressman Joel, good morning po. Di ho ba... Good morning, Manong Ted. Salamat po, Congressman. Congressman, di ho ba yung motion po ni Senator Cayetano, no? Dalawa po yung hinihingi sa Kamara. Yung pong una, Opo. i-remand, ibalik sa inyo yung articles at
pinasasagot kayo kung kayo ba'y sumunod, opo, 'di ba, sa mga patakaran. At yung pangalawa po, ay para po naman sa 20th Congress pa kung itutuloy ito. Kumusta po yung unang motion na iyon? Nakatugon na ho ba dito ang Kamara? Yung pong unang motion, hinihingan po kami ng certification na kami po ay hindi lumabag dito po sa one-year ban. Mm. Kami po ay ipinasa po to sa Kamara nung last day po ng aming session at bilang tugon po dito at bagamat hindi pa po namin sila pinaka-copy furnish pero ito naman po ay judicial notice na. Subalit dun po sa pangalawang requirement po nila, sa amin pong paniniwala, hindi po kami yung proper na sumagot dahil ito po sa next Congress pa po, which is yung 20th Congress. Opo. But officially ho, ang House of Representatives 19th Congress ngayon, hindi pa po naipa-receive officially and formally yung House resolution answering to that first motion of the Senator Judge. Yes po. Dahil actually naniniwala po kami na unang-una wala naman po silang binigay na deadline doon po sa kanilang resolution. Pangalawa, naniniwala po kami na ito ay judicial notice na kung ano po yung act ng Kamara ay judicial notice na po to. Mhm. Opo. Natanggap niyo po mismo no yung order po ng impeachment court dito. Sapat na ho ba yung House resolution o sa tingin po ninyo baka hingian pa kayo ng kumbaga individual na mga affidavit? Kasi po if you will if you will read the impeachment court order, attestation Opo, baka po lang iba ang definition nito sa iba po mga abogado, meaning lahat ng kongresista na pumirma doon sa articles of impeachment ay may kanya-kanya pa pong affidavit. What do you think po, Congressman? Sa amin po paniniwala, sapat na po ito dahil wala naman po nilagay sa rules or Mm-mm. sa constitution natin na kailangan individual. Kami po naniniwala na na-comply po namin ang lahat po ng requirement. Okay, sige po. So, sapat na po yung para meron ng notice no na pinaalam sa Senado. Pero wala na po dong formalidad na paghahain mismo. Ito na yung aming resolution na ipinasa bago kami mag-adjourn sa NIDIA. Wala na pong ganun, Congressman. Kasi po, to be honest, Manong Ted, kasi siyempre yung iba naman po sa amin ay medyo palintuhot po doon sa remand kasi parang hindi po wala po ito sa rules In fact, yung iba nagko-question kung ano ang basihan nito. But in any event, we still complied dahil po wala na kaming panahon, wala nang oras. Yun na lang yung araw namin, yung Wednesday. Last day na po. At sinasama po yung paraan para ma-comply ito. At kami naniniwala naman na ito ay sufficient na dahil meron ng judicial notice. Okay, sige po. Congressman, dito po sa sa inyong statement no, dito sa pagbibigay na po no ng notisya naman ng Ombudsman dito po kay VP Sara no at sa ilang pang mga opisyal ng DepEd tungkol po dito sa inyo pong committee report na ito. Ano ba talaga ho ang inyong stand rito dito po sa sisimula no nito pong kaso laban kay VP Sara ng Office of the Ombudsman concerning po sa ginawang investigasyon ng Committee on Good Government? Well, kami po ay nasurpresa lamang sa bilis po ng aksyon ng ating ombudsman. Pero kasi kung titignan po ninyo yung chronological of events, ito po ay ipinasa namin ng committee report at inadapt po sa plenaryo noong June 10. Tapos natanggap po yung kinapi-furnish po namin yung ombudsman ng committee report namin at ito ay natanggap nila noong June 16. And 3 days thereafter, nagsimula na agad yung preliminary investigation at nag-issue na ng subpoena ang ombudsman.
kami po ay na-surpresa lang sa bilis, pero siyempre wini-welcome po namin yung ganito pong development at makakaasa po kayo na kami po ay makikipag-cooperate sa ating ombudsman. Ang hinihingi lamang po namin ay pagka nakapag-sumiti na ng counter affidavit ang ating respondent, ang mga respondents po ay bigyan kami ng pagkakataon na makapag-submit ng reply. Kasi doon sa committee report po, wala pa po doong attachment ng mga ebidensya. So, kaya nga medyo na kami, na-surprise po kami kasi normally yan, may mga fact-finding investigation pa muna yan bago magkaroon ng preliminary investigation. So, may fact-finding investigation ang field investigation officer. Opo. Tapos afterwards, magkakaroon ng preliminary. Pero dito po, siguro nakita po nila, may basihan na agad yung committee report, kaya nag-proceed na sila doon sa preliminary investigation. Opo, yung po kasing House spokesperson, si Attorney Abante, sinasabi niya na hindi naman Kamara ang official na complainant dito. Opo, yun ang sabi niya opo, sa press conference. Tapos dito po sa dokumento galing sa Ombudsman, House of Representatives Committee on Good Government and Public Accountability represented by its chairperson, Rep. Joel Archua. Paano po namin po ito dapat pong, how do we discern, no? Paano po namin dapat tangkilikin ito? Ang na-issue po kasi ng Kamara ay committee report lamang, copy furnished. Lahat ng concerned agencies, actually hindi lang naman po yung Ombudsman, pati po yung DOJ, lahat po ng mga concerned agencies. Normally po, pagka ganyan, ang pagkakalam ko po, gumagawa ng fact-finding investigation, ina-attach lahat ng mga investigation at gumagawa ng talagang formal complaint. So kami po kasi hindi naman talaga kami nag-file ng formal complaint. Kumbaga copy furnish lang sila ng committee report. But they treat it, yung committee report po namin, mukhang tinrato na po nila as a complaint ng ombudsman. Okay. So in any event, kami naman po ay wini-welcome naman po namin ito. Okay. Pero yung nga po, no, sigurado po ako siguro na basa nyo na po itong mga balita sa reaksyon ng iba, maging ni incoming ML Rep Leila de Lima na sinasabi niya, meron din silang agam-agam sa timing, sa bilis, etc. sa proseso kasi nga baka ika niya maglabas ng desisyon ang ombudsman pabor sa respondents and magamit ito ng impeachment court o maging ng defense ng mga senador po ng mga pumapanig kay VP Sara na depensa at sabihin na kung sakali po na pinawawalang salangan ng ombudsman itong sila VP Sara et al, ano pang itutuloy natin dito sa impeachment? Ano hong basa niyo doon? Well, hindi mo po maaalis sa ibang mga kagaya po ng ating Congresswoman-elect, Leila de Lima, yung kanilang agam-agam. Dahil sinasabi nga po nila, ito nga po si Ombudsman ay appointee ng dating pong presidente. Pero kami naman po, kasi siyempre ayaw naman po namin kumbaga gusto namin bigyan ng malinis na pagtingin pa rin to. At iba naman po kasi yung ebidensya na hinihingi dito po sa ombudsman dahil ito po ay criminal aspect po to. Alam naman po natin na mas mabigat po yan. Unlike dito po sa impeachment trial, ang iniimbestigahan po dito is yung conduct ng public official. Okay. So, Congressman Joel, kayo ba'y umaasa na maliban sa committee report na kaninyo pinagbasihan ng complaint na ito ng Ombudsman laban kay VP Sara et al., hihingian pa kayo ng kadagdagang ebidensya kaninyo, 'di ba? Mismo sa mga sa mga umano'y katiwalian na ginawa ng Vice Presidente? Yun naman po ang dapat. Dahil paano po sila magdidesisyon kung wala pong attachment na ebidensya ng aming committee report. So kaya nga po kami ay nag-aantay na pag nakapag-submit po ng kanilang counter affidavit yung respondent, kami naman po ay susumite ng aming corresponding replies at naka-attach po dito ang mga ebidensya po na kinakailangan po. Kayo ho ba'y nananalig na hindi maglalabas ang desisyon ng ang ombudsman between
ito hong kanyang notice sa mga parties hanggang magsimula ang impeachment trial na hindi ito maglalabas ng desisyon bago po ngayong buwan ng July, bago magretiro ang kasalukuyang ombudsman? Ayaw naman po namin mag-speculate, pero kasi kung titignan naman po din natin, no, yung dami ng respondent at saka yung dami ng ebidensya na yung charges, no. Siyempre siguro mas maganda po na mapag-aralan nila ng maigi to at sana humihingi kami na sana maging patas ang ating ombudsman. So, naniniwala kayo na hindi kakayanin ng mabilisan na desisyon ditong ombudsman ngayong hanggang July 30? Sa akin pong paniniwala, baka hindi po kayanin ng ganun kabilis dahil ano naman po ang kanilang mamadaliin. Dapat yung pag-aralan ng maigi. Nang sa ganun, makapag-arrive po sila sa tamang desisyon. Opo. Isa pa pong legal argument dito ni Attorney Leila de Lima ay yung provision mismo po na lumilikha nga po sa tanggapan ng Ombudsman, Republic Act number 6770. And kung mamarapatin po ninyo, Attorney Joel, basahin ko lang po para kayo makapagbigay po ng sakto. Okay, sabi po dito, Section 21, ito po yung tungkol nga po sa Ombudsman organization. Officials subject to disciplinary authority exceptions. The Office of the Ombudsman shall have disciplinary authority over all elective and appointive officials of the government and its subdivisions, instrumentalities, and agencies, including members of the cabinet, local government, government-owned or controlled corporations, and their subsidiaries, except over officials who may be removed only by impeachment or over members of Congress and the judiciary. So sabi po dito ni Congresswoman De Lima, sabi niya, impeachable official si VP Sara. So dapat hindi panghimasukan ng ombudsman ang tanggapan ng Vice Presidente kasi nga siya ay impeachable official at yung nga ang proseso idadaan po sa Kongreso. Ano po ang tingin niyo po dito, Sir Congressman? Sususugan ko po yan. Dadagdagan ko pa po ng supporting case sa kaso po ng Ombudsman versus Court of Appeal. Dito po, sinasabi po na dapat po mauna po muna yung impeachment. Dito po kasi kinasuhan po yung Ombudsman. Yung Ombudsman po, alam naman po natin, kagaya po ni VP Sara, ay impeachable officer. So sabi po dito sa kasong to na dapat ma-terminate muna yung impeachment proceeding bago po siya panagutin ng criminal or administratibo. Yan po ang sinasabi din po sa kasong yun. Kaya tama po, naniniwala po ako na tama po yung sinasabi ni Congresswoman Leila de Lima. But insofar as doon sa ibang respondent na hindi po kaugnay, na kasama po doon sa complaint, po pwede po yung umabante. Opo. So, meaning, naniniwala kayo na maaring imbestigahan itong mga nasa ibaba, itong et al, kumbaga, sa kasong ito ng Ombudsman labang kay VP Sara, pero hindi dapat kasama si VP Sara. No? Yun po dapat ang epekto niyan. Kasi nga po, kailangan tapusin muna yung impeachment. Kaya nga po, siguro mas maganda rin na mapanood din o antayin muna ng ating ombudsman yung magiging resulta ng impeachment complaint. Kasi kung titignan po ninyo yung committee report namin, dalawa lamang po sa articles ng impeachment complaint ang nakakasama po dyan. Yung po yung Article 2, at which is yung confidential fund, at saka yung Article 3, which is yung bribery. Hindi po kasama dyan yung Article 1, Article 4, Article 5, Article 6, at Article 7 na po pwede rin pong maging subject ng investigation ng ombudsman. Opo. Sige po. So, kung sakasakali lang po, na ang takbo ng investigasyon ng ombudsman dito ay kasama si VP Sara, will you interfere by way of motion o naman pong legal procedure to remind the Honorable Ombudsman
sa provision po nitong batas na lumilikha sa kanilang tanggapan? Sa ngayon, siyempre, ayaw naman po namin mag-speculate dahil with all due respect sa ating congressman at sa ating ombudsman, Martires. But definitely, we will do all our legal moves na po pwede po namin gawin Opo. para po magkaroon ng patas at tama dito po. Okay, sige po. Congressman Joel, yun ho bang ating mga prosecutors, ito na ho ba yun yung humarap sa press conference recently o meron pa ho kayong idadagdag na mga prosecutors? Meron po kasing dalawa kaming prosecutors na medyo hindi po pinalad nito pong nakaraang halalan. Kaya nga po, ang pagkakaalam ko po, naimbitahan na po si Congresswoman-elect Laila De Lima at saka si Congressman-elect Chel Diokno. But formally, hindi pa po kami nagkikita-kita at hindi pa po kami nagkakaharap-harap. Okay, sige po. Pero ngayon po, bagamat hindi pa kayo nagkikita-kita nito pong dalawa na posibleng maging bahagi po ng prosecution team ng Kamara, naghahanda na kayo sa lahat ng inyong ebidensyang ihaharap sa impeachment court, Congressman? Opo. At kami naman po patuloy po ang aming paghahanda at pag-aaral. Kasi makikita po natin halos maya't maya may mga nangyayari pong kakaiba. Kaya medyo hindi ka po pwede talagang baliwalain ang lahat ng ito. Kakaiba ho. Ano mga kakaibang yun, Congressman? Kagaya nga po, yung pag-remand po sa amin, hindi naman po yan talaga... Kaya naano rin po kami doon, nagulat din po kami. Pasensya na po kayo. Okay. Opo. Anyway, Congressman Joel, nakasisiguro ba si House Speaker Martin Romualdez sa kanyang re-election bilang House Speaker sa 20th Congress? Kasi napaka-malaking bagay no, di ba? Yung change of leadership kung sakasakali po. Ako po naniniwala dahil more than 200 naman po ang nag-pledge po ng support sa kanya. 283 po ang pumirma po ng suporta at meron pa pong 4 na verbally nag-signify ng kanilang support. So all in all, mga 287 po yan. Okay, sige po. So meron ho talagang formal written manifestation ang mga miyembro ng 20th Congress na sumusuporta po kay House Speaker Martin Romualdez bilang House Speaker ng 20th Congress. Opo, meron po. Okay, sige po. Congressman Joel, salamat po na marami sa inyo dito po sa inyo pong pagbibigay po ng panahon sa aming programa. Napakainan po nito na mapakinggan po namin ang inyo pong tinig at ang inyo pong panig sa isyong ito. Mabuhay po kayo, Manong Ted, at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Thank you. Congressman Joel Chua, ang committee chairman po ng 19th Congress ng House Committee on Good Government at isa po sa mga prosecutors po ng Kamara sa paparating kung matutuloy man na impeachment trial ni VP Sara.